Yan yung aming kapaligiran ngayon. Kita nyo? Napakalamig. So today is -30. Ito nyo naman. So kaya hindi tayo makapag-vlog. Busy. Kaya dito muna tayo sa may bahay. So wherever you are, thank you very much for watching all my videos in my vlogs in my social media account. Shout out to all my followers and subscribers. Thank you so much, guys, and welcome back to my channel. See you. Good morning, guys, and welcome to my vlog. Guys, for today's video ay pag-usapan lang natin yung mga issue around the world. Kasi masyado ng maraming issue nangyayari sa atin ngayon. So before anything else, I would like to shout out all my followers and subscribers. Thank you guys for patronizing all my videos, my vlogs, my social media, my TikTok, my Reels, and my Instagram. Thank you for following me. Maraming salamat sa inyo. I would like to greet all of you wherever you are. Thank you for watching. Thank you for patronizing all my videos. Maraming salamat wherever you are, saan ka man kayo ngayon naroroon. Binabati ko kayo ng magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man kayo abuti ng video na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ngayon ay nandito lang tayo sa loob ng bahay kasi sa labas ay napakalamig. So, I'm in Alberta, Calgary now. Our temperature is -30 degrees for a week na. So, isang linggo na po siyang napakalamig. Frozen. Hindi naman ganun kadami yung snow, but that temperature is so high, napakalamig po. Kaya dito lang tayo gagawa ng ating videos, and matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-upload, almost a month since last year pa tayo nag-upload during ating year-end message kasi busy. And now let's go to our topic for today's video. Siguro naman nababalitaan nyo na meron ng bagong presidente ang United States of America. So it's good to know that President Trump is inaugurated already. And maraming natuwa at marami rin namang against at nagalit kasi marami siyang mga bagong policies around the world. Nandiyan na yung yung mga pagpapauwi ng mga illegal
worker or illegal settlement in America. So yan yung number one niyang priority sa kanyang administrasyon. And then ang pinakang issue doon ay marami ang may ayaw. Marami rin naman ang ang may gusto para mabawasan ang mga illegal settlement or immigrants sa United States. But yun yung niya yun yung kanyang policies. So kaya marami ring against at marami ring ayaw, gusto. So yung issue naman ngayon here in my country, in North America, especially in Canada, so mag-i-issue siya ng additional tariff or tax sa mga import goods from America going to Canada, and from Canada going to America. Pinapatawan niya ngayon ng 25% tax or tariff. So marami ang umangal, marami ang nag-object kasi kapag dinagdagan ang tariff ng mga imported goods galing sa ibang bansa, ay magsasuffer ang Canadian economy. So magkakaroon ng taas presyo sa lahat ng mga imported goods, lahat na ine-import at lahat ng ine-export. So yan ang number one issue ngayon dito sa Canada. As a Canadian citizen, masakit din sa akin o masakit din sa amin na magkaroon ng ganong kalaking additional tax sa lahat ng goods. Kaya nga ang panawagan ng government ngayon ay buy Canadian product, hindi yung American product. So kaya magulo ngayon ang takbo ng politics, ang takbo ng buhay ng politika dito sa Canada. And then ang number one issue pa ay yung pagpapauwi ng mga illegal or yung undocumented people o mga tao na nandito sa Canada. So nagbago na naman ang policies ng government. Marami silang backlog. So kaya gusto nilang linisin ang lahat ng mga illegal settlement again. So unang-una yung mga temporary workers, kapag natapos na yung kanilang contract, sad to say na papauwiin na sila ng Pilipinas o wherever country they belong. So hindi na i-renew yung kanilang mga mga working visa o working permit. So sad to say, ganun lang talaga ang buhay. Kung para sa'yo, para sa'yo. And then, isa pa yung mga students. Maraming estudyante dito sa Canada. So, yung iba, nag-enroll, pero hindi naman pumasok sa school. So, kaya yun pa ang isang nakadagdag sa overpopulated ng Canada ngayon. Lahat mataas. Presyo ng bahay, presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, lahat ay napakataas na. So sabi nga nila, yung Canada noon is different from Canada ngayon. So parang yung Canada ngayon ay pangkaraniwan na lang. So kasi nga, mahirap na yung buhay. So a lot of immigrant, temporary workers, illegal settlement, and a lot of issues and a lot of crimes now here in Canada. So kaya ang government is pushing to end the backlog, lahat ng
lahat ng mga illegal, lahat ng mga temporary workers na hindi na kailangan. So, kailangan i-end na nila yung kanilang contract and choose Canadian citizen first before temporary workers. Sad to say, dun sa mga temporary workers na nangarap sila, especially yung mga kababayan nating Pilipinos, nagpunta dito sa Canada, nangarap ng magandang buhay, pero yung iba ay mag-e-end up na this year. So, masakit din sa akin kasi isa akong naging temporary workers before. Dinanas ko rin lahat yung hirap bago ako naging Canadian citizen. Kaya, mahirap at masakit din sa side ko na na hindi nila matupad yung kanilang mga dream, yung Canada dream na sinasabi natin, tinatawag nila. So, kaya ang advice ko dun sa mga Filipino temporary workers, habang mayroon pa kayong status dito sa Canada, maghanap na kayo ng mga ibang lugar na pupwede kayong maging permanent residents at may mga employer na tutulong sa inyo habang mayroon pa kayong status. Yun ang number one na dapat yung gawin. Doon naman sa mga students na hindi na ma-renew yung inyong student permit o tapos na kayo mag-aral, uwi muna kayo ng Pinas, pag-isipan nyo kung karapat-dapat ba kayo sa Canada. So, yun lang ang masasabi ko. Kaya, kumpara dito ka sa Canada, dito ka. Dito mo mababuo yung dreams mo. Kung talagang dito ka, whatever happens, kahit anumang mangyari, kung talagang ito yung kapalaran mo, dito ka mamuhay sa Canada, kasama ng iyong pamilya, at matupad ang iyong mga pangarap, merong daan yan. Just trust to God, pray, and do your best, relax, and be a good workers or citizen wherever you are. Yun lang, at naway maging maayos ang lahat sa pag-stay nyo dito sa Canada. Thank you very much for all my followers and subscribers. Maraming salamat. Itong vlog na to ay isang salubin o idea ko to express my opinion and suggestion to each and every one of us. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking videos, sa aking mga social media account. Thank you very much. And hope everyone is okay. Wherever you are, God bless you. Happy Valentine's in advance. And naway everyone is in a good condition wherever you are. Thank you so much. God bless and see you again for the next vlog. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe. Ang video na to, pakishare lang po. At maraming salamat again. God bless everyone. Bye!